Malapit na sana siyang maiyak, subalit pinigilan niya lang ito. Tumalikod si Javier at nagpasya na siyang lumabas sa silid. Iniwan niyang tahimik at hindi nakapagsalita si Jericho. Umuwi sa bahay si Javier. Pagpasok niya sa silid ay nadatnan niyang nakaupo si Michelle sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang kanyang inainahan. Kailangan pumunta ni Mang Rigor sa labas para kumuha ng mga dahon pang tapal. Iniling niya sa akin na bantayan siya hanggang sa makabalik ka. Wika ni Michelle. Salamat. Maiksing sagot ni Javier. Pinagmasdan niya si Maria at napansin niyang mas lumala pa ang kalagayan nito. Dumarami na ang mga sugat nito sa katawan at kumakapal na rin ang mga butlig sa mukha na siyang dahilan kung bakit nahihirapan itong makakita at makahinga. Animoy binalutan ng ketong ang buong katawan ng ginang at unti-unting nalalagas ang kanyang mga buhok. Mas masahol pa siya sa ketongin dahil sobrang katina ng mga sugat nito at hirap na hirap pa siya sa paghinga. Naawa tuloy si Javier sa kalagayan ng kanyang inainahan at hindi niya ulit napigilan na mapaiyak. Humihingi ako ng paumanhin. Tumayo si Michelle at lumapit ito kay Javier. Nalulungkot siya sa pinagdadaan ng hirap ng kaibigan. Hindi. Gagaling din siya. Aning ni Javier at nagpunas siya ng luha. Sinubukan ko maging komportable siya. Sambit ni Michelle. Napakabuti mong puso, Michelle. Huwag ka sanang magbabago. Wika ni Javier. Bahagyang kumunot ang noo ni Michelle, ngunit ipinagbalikat na lang ang tinuran ng kaibigan. Lumabas si Michelle at umupo naman si Javier sa tabi ng kanyang inainahan. Papagalingin kita, ina. Ipinapangako ko yan. Makikita mo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Maria. Napakabuti mong bata. Nahihirapang sambit ni Maria. Pero ayoko mag-alala ka sa akin. Alam ko nga alagaan ako ng mga Diyos. At balang araw, makikita kita. Wika ni Javier. Palagi kitang maalala. Sambit ni Maria. Palagi din po kitang maalala, ina. Inilabas ni Javier ang paa ng kuneho at ibinigay ito sa kanyang inainahan. Lumabas si Javier sa kanyang silid at nagsimulang mag-impake para sa kanyang paglalakbay kinabukasan. Tio Rigor! Nakakita si Javier ng isang sulat sa desk ni Mang Rigor na may pangalan niya. Binasa niya ito habang naglalakbay si Mang Rigor sakay ng kabayo patungo sa isla ng Pinagpala. Javier, ang aking buhay malapit na sa wakas nito. Ngunit para sa karamihan ay napakaunti ang layuning ito. Napakakaunting alaala. Sa kaibahan, ang iyong buhay nakalaan para sa kadakilaan. Mamuhay ka ayon sa mga aral na itinuro ko sa iyo. At naniniwala ko na pagdating ng panahon, ay ikaw ay magiging pinakadakilang mangtatawas sa Terabeda. Ang makilala ka ng lahat, ang pinakamalaking kasiyahan sa akin. At ang isakripisyo ang aking sarili para sa iyo ay isang karangalan lamang. Sana'y nagkaroon ako ng isang anak na katulad mo. Mag-iingat ka palagi, iho. Napigabigla ni Javier ang sulat. Hindi! Dali-daling sumakay sa kabayo niya si Javier at lumabas siya ng Terabeda. Nakasilip lamang sa kanya si Prinsesa Raya mula sa bintana. Makaraan ng ilang oras, makikita si Mang Rigor na kasalukuyang sumasakay sa maliit na bangka. Gamit ang sagwan ay dahan-dahan siyang naglayag sa lawa patungo sa mahiwagang isla. Medyo hindi niya maaninag ang isla dahil balot na balot ito ng hamog at manipis na ulap.
Pagdating niya sa isla ay tinabi niya ang bangka sa may pangpang at dahan-dahan siyang pumasok sa lumang kastilyo. Pagkarating niya sa may garden ay tumayo siya sa may altar at hinintay niyang magpakita si Nimue. Halata sa itsura ni Mang Rigor na kinakabahan siya sa gagawin, ngunit buo na ang desisyon niya at masaya siya para dito at hindi siya nagsisisi na gawin ito. Hindi ko akalain na makikita pa kita rito. Wika ni Nimue na bigla na lang lumitaw sa kung saan. Nakabihis muli ito ng red dress at nakatali ang mahaba at itim na buhok nito. Binibining Nimue. Sabay baw ni Mang Rigor. Matagal-tagal na rin simula nung tinawag mo akong ganyan. Dahan-dahang lumapit si Nimue kay Mang Rigor. Naparito ako para humingi ng tulong sa'yo. Sambit ni Mang Rigor. Gaya ng ginawa mo noon para kay Argo, pero di mo nagustuhan ang kinalabasan? Saad ni Nimue. Nagalok ako ng pagkakataon para mabayaran mo ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ani ni Mang Rigor. Iniligtas ko ang buhay ng kanyang anak. Ano pang hihilingin mo? Sagot pa ni Nimue. Sa pagkakataong ito, kumuha ka ng isang makatarungang kapalit. Balak ni Javier ialay ang kanyang buhay para sa kanyang ina. Subalit gusto kong kunin mo ang akin bilang kapalit niya. Pakiusap ni Mang Rigor. Sa lahat ng taglay kong kapangyarihan, hindi ko nahulaan ito. Si Rigor, nagpapakabayani? Bakit ko ba dapat pagbigyan ng hiling mo? Tumayo ka lang at pinanood ang ating mga kauri na nasusunog sa malaking paglilinis. Isa kang malaking taksil. Galit na sabi ni Nimue. Si Javier ang tinutukoy sa propesiya na makakapagpalit ng salamangka sa lupaing ito. Sa pag-aalay kay Jericho, makatutulong siya sa pagbuo ng bagong kaharian. Isang mundo ng kapayapaan at kagandahan na tanging nasa pangarap lang natin noon. Lintaya ni Mang Rigor. At handa kang ibigay ang iyong buhay para sa kinabukasan na dadalhin nila? Kung gayon, maghihintay ako. Handa ka na bang mamatay, Rigor? Tanong ni Nimue. Para kay Javier, ibibigay ko ang aking buhay. Tugon ni Mang Rigor at napangiti si Nimue. Samantala, nakarating na rin si Javier sa gilid ng lawa sa isla ng Pinagpala. Naririnig niya ang boses ni Nimue na nag-e-echo buhat dito. Ixeo heia sacher pe aquil strengpe ealdan aeo fastenese. Usal ni Nimue. Nagmamadali si Javier sa pagtakbo papunta sa isla. Pagdating niya sa pangpang ay pinasok niya agad ang lumang kastilyo at halos lumipad na ang kanyang mga paa sa sobrang bilis niya. Pagkarating niya sa may garden ay nadatnan niyang nakalupasay na sa ilalim ng altar si Mang Rigor at wala ng buhay. Tumingin siyang nanlilisik ang mga mata kay Nimue. Tumigil ka! Sigaw ni Javier. Ang bilis mo namang nakabalik, batang mangtatawas. Nakangiting sabi ni Nimue. Anong ginawa mo? Halos mawalan ng lakas si Javier habang tinitingnan niya si Mang Rigor. Ligtas na ang iyong ina. Hindi ba yun ang gusto mo? Wika ni Nimue. Napatay mo ba siya? Tanong ni Javier. Ito ang kanyang hiling. Sagot ni Nimue. Inalay ko ang aking buhay para kay Jericho. Hindi sa aking ina. Hindi sa aking tiyuan. Galit na sigaw ni Javier. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa sobrang galit. Ngunit hindi man lang nasindak si Nimue. Kalmado lang ito habang nakikipagpalitan ng salita kay Javier. Ang lumang relihiyon ay walang pakialam sa kung sino mabubuhay at kung sino ang mamamatay.
Tanging ang balanse lang ng mundo ang layunin nito upang maibalik. Para mailigtas ang isang buhay ang dapat kunin. At alam ito ni Rigor. Paliwanag ni Nimue. Saglit na binaling nito ang paningin kay Mang Rigor at tinitigan muli si Javier. Hindi ang lumang relihiyon ang gumawa nito. Ikaw yan! Singhal ni Javier. Halika na. Masyado tayong mahalaga sa isa't isa para maging magkaaway. Alok ni Nimue. Hindi! Hindi ako sasama sa iyo! At wala akong ibabahagi sa iyo! Pagtanggi ni Javier. Sa tulong ko, magiging hari si Jericho. Wika pa ni Nimue. At sinubukan nitong kumbinsihin si Javier na sumama sa kanya. Gagawin kong hari si Jericho. Subalit hindi mo makikita ang araw na yon. Wika ni Javier. Astraise! Biglang usal ni Javier at nagpakawala siya ng atake kay Nimue. Push! Mula sa kamay ni Javier ay lumabas ang malakas na enerhiya at tumama ito kay Nimue. Subalit inabsorb lang ni Nimue ang kanyang atake sa isang pitik lang ng kamay. Nagulat si Javier sa nangyari. Walang kwenta ang mga pakulo mo sa akin, Javier. Ako ay isang saserdote ng lumang relihiyon. Pagbubulgar ni Nimue at pinaikot-ikot nito sa kamay ang energy light na animoy, nilalaro lang ito na parang goma. Namangha si Javier sa ginawa ni Nimue dahil parang hindi man lang nasasaktan si Nimue habang nakabalot sa kamay nito ang energy light. Sa ilang ikot ng kamay ay nakagawa ng energy ball si Nimue at ngumiti kay Javier. Forbaherne! Usal ni Nimue at ibinato ang energy ball kay Javier. Umiwas si Javier at napahiga siya sa lupa. Box! Malakas na tumama ang energy ball sa pader ng kastilyo at nawasak ito. Lumapit si Nimue kay Javier ngunit tumayo agad ang binata. Isang kumpas ay biglang lumiyabang kamay ni Nimue at lumitaw muli sa kamay nito ang energy ball. Katulad ko rin, isa kang nilalang ng relihiyon. Dapat samahan mo ako. Turan ni Nimue. Sa tingin mo, ay makikipagsanib puwersa ako sa makasarili at malupit sa mahikang katulad mo? Hindi kailanman! Tanggi ni Javier. Di sige. Tugon naman ni Nimue. Akwele! Tumama ang energy ball kay Javier. Ah! Sa lakas ng impact ay tumalsik ng ilang metro si Javier at nagkaroon ng bilog na marka ang dibdib niya. Lumapit si Nimue upang tignan ang pinsalang na idulot nito. Natuwa siya nang makitang nag-uusok ang damit ni Javier at nagkaroon ito ng malaking marka sa dibdib gawa ng energy ball. Kawawa ka naman. Kung pinili mo sanang sumama, kaya nating pamahalaan ng magkasama ang mundo. Umalis si Nimue nang nakangiti. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang bumangon si Javier at tinignan si Nimue na nakatalikod. Hindi mo dapat pinatay ang chewin ko! Napalingon si Nimue. Nagimbal siya dahil nagawa pang makatayo ni Javier sa kabila ng pinsalang natamo. Tinutok ni Javier ang kamay niya sa langit at gamit ang kapangyarihan ay hinatak niya ang kalikasan mula sa mga ulap para ibagsak ang isang napakalakas na atake kay Nimue. Biglang dumilim ang kalangitan at namuo sa ibabaw ng mga ulap ang nakabibinging kulog at gidlat. Bumuhos ang malakas na ulan at sa pagbaba ng kamay ni Javier ay siyang pagtarak ng nakamamatay na kidlat kay Nimue. Nangisay ang saserdote ng lamunin nito ng buo ng lightning storm. Bzzz. Sa loob ng 3 segundo ay nasunog ng buhay si Nimue. Sigaw ng mangkukulam.
Sumabog ito at nagkalasog-lasog ang kanyang katawan sa lakas ng impact. Matapos mamatay ni Nimue ay tumakbo si Javier kay Mang Rigor. Tiyo! Tiyo! Tinuyan ni Javier sa bisig ang walang malay na si Mang Rigor. Hindi! Hindi maaari! Napaiyak na si Javier. Javier! Mahinang sabi ni Mang Rigor. Tiyo! 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 Buhay ka! Sobrang natuwa si Javier dahil buhay pa pala si Mang Rigor. Anong ginawa mo? Tanong pa ni Mang Rigor. Patay na si Nimue. Ang balanse sa mundo ay naibalik na. Sagot naman ni Javier. Pinahanga mo ako. Kabisado mo na ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan mismo. Isa ka lang ang mahusay na magtatawas. Wika ni Mang Rigor. Napangiti si Javier. Kung gayon, naniniwala ka na sa akin ngayon? Ani ni Javier. Tumaas lang ang kilay ni Mang Rigor. Maniniwala na ako kung maaari mong ihinto ang pagbuhos ng ulan. Wika ni Mang Rigor at nagtawanan ang magtiyo. Javier! Hindi! Dumagundong ang boses ni Gamora sa loob ng kuweba. Galit na galit ito at hindi niya matanggap ang pagkasawi ni Nimue. Nagising naman bigla si Raya mula sa isang bangungot. Hinihingal siyang napaupo sa kama. Pero di inaasahan ni Raya ang sumunod na nangyari. Babalik na si Javier. Isang boses ang narinig ni Raya at kinabahan siya at natakot. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinaglilingkuran ni Javier si Prinsipe Jericho habang itinatago ang kanyang mahiwagang kakayahan sa isang kaharian kung saan ipinagbabawal ang paggamit nito. Ang mga bagong pakikipagsapalaran at mga kaaway ay lilitaw sa anyo ng mga troll, mangkukulam at druids. At ang pagbabalik ng isang dating kaibigan at ang Dragon Lord ay magsisimula na. Gayunpaman, patuloy pa rin ginagawa ni Javier ang prioridad niya kay Jericho na siguruhin ang kaligtasan nito at tinitiyak na lalago pa ang kanyang kaalaman sa hinaharap. Bukod dito, magbubunga naman ng malalim na samahan ni Jericho at Michelle na magsisimulang magkita sa isa't isa patungo sa isang bagong liwanag. At sa loob ng kwento, isang bagong banta ang naghahanda na lumapit sa Terraveda. Dahil dito, kinakailangan gumawa ng isang pagpipilian si Javier na siyang magpapabago sa alamat magpakailanman. Isang paghuhukay sa ilalim ng kastilyo ang magbubunyag sa isang libingang silid na puno ng kayamanan at isang naghihintay na kaluluwa ng isang patay na mangkukulam ang muling babangon. Magsisimula ang kwento sa pagdating ng isang lalaki na sasamantalahin ng kabaitan ni Jericho at aagawin ang posisyon ni Javier upang makakuha ng akses sa mga susi na magbibigay daan sa kanya na pagnakawa ng libingan. Ngunit ligid sa kanyang kaalaman ay makakakuha pa siya ng higit kaysa sa minimithi niya. Ang iniingatang bagay na pag-aari ng makapangyarihang mangkukulam. Dahil dito, mapipilitan si Javier na pumunta sa dakilang dragon upang humingi ng tulong para talunin ang makapangyarihang mangkukulam. Ngunit ang kabayaran ay isang pangakong kalayaan na pagsisisihan niya sa bandang huli. Sa loob ng tunnel, makikita sa tunnel corridor ang grupo ng mga minero na sabay-sabay na nagbubukal ng lupa upang gumawa ng passages at pahabain ng tunnelways. Masikip at mainit sa loob ng tunnel. Naliligo na sa pawis ang mga minero subalit patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa
kahit malalim na ang gabi. At sa bandang dulo ng koridor, mapapansin ang isang lalaki na patuloy sa pagbakbak sa pader. Gamit ang piko ay hinataw niya ng hinataw ang malambot na lupa at di naglaon ay nagkaroon ito ng maliit na siwang. Nagpasya itong sumilip sa loob pero laking gulat ng minero nang tumambad sa kanya ang isang maliit na silid. Dahil dito, binakbak pa niya ng husto ang pader hanggang sa matungkab ito at nakita ang kabuuan ng silid. Binaba niya ang piko at lumapit naman sa kanya ang mga kasamahan. Sinuri nilang mabuti ang silid at sa may bandang gitna ay may nakita silang isang tao na nakahiga at nakamamified na katawan. Katabi nito ang isang altar at mga mesa na may nakakalat na alahas, ginto at mga brilyante. Natuwa ang mga minero sa nadiskubre nila. Sila ay hindi magkanda o gaga sa pagsilip sa libingang silid. Samantala, sa loob naman ng silid ni Jericho, hindi makatulog ng maayos ang prinsipe sa ingay na naririnig sa ilalim ng kastilyo. Dinig na dinig niya ang kalabog at ang mga batong bumabagsak. Papaling-paling ito sa higaan hanggang sa mapabangon na lang dahil sa inis. Tinawag niya agad si Javier. "Javier! Javier!" sigaw ni Jericho. Ilang minuto pa ang nakaraan bago pumasok ang binata. "Oh, kamahalan!" Pagkapasok ni Javier. "Bingi ka ba?" Inis ni Jericho. "Sana nga." Sabay iling ni Javier. "Gusto kong bumaba ka doon at sabihin sa kanila na huminto na." Utos ni Jericho. "Ngunit nagtatrabaho sila sa ilalim ng utos ng hari." Sabi ni Javier. "Oo, at ikaw ay nagtatrabaho din sa ilalim ng utos ko." Tugon naman ni Jericho. Walang nagawa si Javier kundi sumunod. Dali-dali siyang bumaba at pinuntahan sa tunnel ang mga minero. Sa may tunnel, pinasok na ng mga minero ang silid. Gamit ang salo ay pinailawan nila ang paligid at nagimbal sila dahil marami pa palang kayamanan ang nakaimbak sa loob. Lumapit sila ng dahan-dahan at tiningnan ng ilang ginto at mga diamante na nakasilid sa mga banga at baul. At habang nagkakagulo ang mga minero ay isang lalaki ang nagtungo sa himlayan at tiningnan ang nakamamified na mangkukulam. Biglang umagaw sa kanyang pansin ang malaking kristal sa bandang dibdib ng mangkukulam kaya lumapit siya ng husto. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, may natapakan itong isang bagay sa sahig na siyang nag-trigger ng patibong na nakalaan para sa sino mang magtatangkang lumapit sa himlayan. Mabilis na lumusot ang isang dart mula sa bibig ng malaking rebulto ng uwak at tinamaan sa bato ang lalaking minero na agara naman niyang ikinamatay. Napaatras ang mga minero sa nangyari at natakot sila na maaaring may mga patibong pa ang nakatanim sa loob ng libingang silid. Dali-dali silang kumaripas sa takot at nagsitakbuhan palabas ng tunnel. Nadaanan pa nila si Javier sa may bukanan ng tunnel, subalit hindi na nila ito nagawang pansinin. Napailing naman ang binata sa kakatwang ikinilos ng mga minero na animoy nakakita ng multo. Kinuha ni Javier ang isang sulo at pinuntahan niya ang lugar kung saan huling lumabas ang mga minero. Pagdating niya sa lugar ay napansin niya ang pader na nabungkal ng mga minero. Lumapit si Javier at mula sa loob ay nakita niya ang himlayan ng mummified na mangkukulam. Dahan-dahan itong pumasok at itinapat sa himlayan ang sulong hawak. Nasilayan niya ang katawan ng mangkukulam at sa bandang dibdib nito ay napansin niya ang isang hiyas na kulay asul at mala-emerald na hugis puso. Mabilis na nangislap ang mga mata ni Javier.
kaya hindi niya natiis na lapitan ang kristal upang hawakan, subalit may nasagi itong matigas na bagay. Napatingin si Javier sa ibaba ng himlayan, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang tumambad sa kanya ang isang nakaluhod na lalaki. Nakatalikod dito sa kanya habang nakayuko sa gilid ng himlayan. Subalit agaw pansin kay Javier ang isang dart na nakadikit sa batok ng lalaki. Kuya? Ani ni Javier. Wala siyang nakuhang tugon sa lalaki. Tahimik lang ang minero at hindi kumikibo. Tinapik niya ito sa balikat at bumagsak sa sahigan lalaki, ngunit nagimbal si Javier nang tumambad ang anyo ng lalaki. Nakadilat ang mga mata nito at nangingitim ang muka at nakanganga ang bibig na animoy nakita ng harap-harapan si kamatayan. Dali-dali ring lumabas si Javier upang ipakita sa tiyuhin ang natuklasan niya sa tunnel. Pagbalik ni Javier sa libingang silid ay kasama niya na si Mang Rigor. Masuring sinuri ng manggagamot ang bangkay ng lalaki. Sa tingin mo, paano siya namatay? Tanong ni Javier habang dinadampot sa sahigang mga nahulog na alahas. Ani ni Mang Rigor. Naging palaisipan sa manggagamot ang naging anyo ng lalaki matapos bumaon sa batok nito ang isang dart. Tumayo si Mang Rigor at pinagmasdan ng nakamummified na mangkukulam. Napansin niya sa bandang dibdib ng mangkukulam ang malaking bato na inukit sa anyong puso. Alam mo ba kung kaninong libingan ito? Tanong ni Javier. Hindi ako sigurado. Sagot naman ni Mang Rigor. Nakatitig ito sa nangingislap na hiyas na parang may maliliit na bulang na natrap sa loob. Sa tingin mo ba, sumpa ito? Tumayo si Javier. Inikot ng paningin ang paligid. Hanggang sa umago sa pansin ang isang estatwa ng ibon na nasa harapan ng himlayan. Lumapit si Mang Rigor upang suriin din ang rebulto, subalit natapakan niya sa sahig ang bitag. Biglang lumabas ang isang dart mula sa bunganga ng ibon at binaril si Mang Rigor. Napansin ito ni Javier at sa mabilis na aksyon, pinalutang niya ang gintong plato sa hangin at tinapat sa mukha ng tiyuhin. Kang! Dumikit ang dart sa gintong plato at napatingin ng magtiyuhin sa estatwa ng ibon. Iniligtas mo ang buhay ko. Salamat. Wika ni Mang Rigor na namuti ang mukha sa takot. Kung di dahil sa ginawa ng pamangkin, ay katabi niya na siguro sa sahig ang lalaking minero. Maya-maya pa ay nauliningan ni Javier sa labas sina Haring Argo. Nabitawan niya sa kaba ang plato at gumulong ito sa paanan ng hari. Dapat binabantayan ninyo sa lahat ng oras, ani ni Haring Argo pagkapasok sa silid kasama si Jericho. Dinampot ni Javier ang plato. Ano na naman ba to? Nilagpasan lang ni Haring Argo si Javier. Pinanganak ka bang saltik o gusto mo lang magtrabaho dito? Sundot naman ni Jericho. Isa lang naman ito sa mga talento ko. Tumayo si Javier at ngumiti kay Jericho. Pwes, mukhang nababagay ka nga dito. Segunda ni Haring Argo. Lumapit ito sa mga banga na nakasalansang sa mesa at nakangiting kinuha ang isang diamante. Kita mo na, tama ko, may kayamanan nga dito. Sino sa mga minero ang dapat kong pasalamatan para sa lahat ng ito, Rigor? Tanong ng hari sa manggagamo. Kailangan ko po itong tignan, kamahalan. Sagot naman ni Mang Rigor. Lumapit si Haring Argo sa nakamummified na mangkukulam, pero napansin nito sa ibaba ang bangkay ng lalaking minero. Paano siya namatay? Usisa ng hari. Nilagay yan upang hadlangan ng libingan para sa magtatangka magnakaw. Ani ni Jericho.
Kung gayon, maraming tao ang gustong hakutin ang kayamanan. Pabantayan mo sa mga gwardya ang silid. Responsibilidad mo ang pag-iingat dito. Utos ng hari kay Jericho. Opo, Ama. Mabilis na sagot ng prinsipe. Samantala, sa loob ng tavern o minibar sa bayan, makikita ang mga kalalakihan na abala sa pag-iinuman sa mga mesa. At sa may dulo ng mesa ay nakaupo naman si Mateo, ang lalaking minero na siyang nakatuklas ng lihim na silid sa tunnel. May kasama itong payat na lalaki, litaw ang mga mata at mabigote. Kumbaga, mala perpektong mukha ni Judas. Ano kaya ang hiyas na ito? Anong masasabi mo sa sukat nito? Usisa ng lalaki kay Mateo. Mga ganito kalaki. Ipinakita ni Mateo ang nakasarang kamao bilang indikasyon ng sukat. Sigurado ka? Parang di naman yata kapanipaniwala. Ganyan talaga kalaki? Kunwaring di kumbinsido ang lalaki. Subalit sa likod ng kanyang utak ay sabik na sabik itong makita ang kristal na tinutukoy ni Mateo. Lumapit sa dalawa ang babaeng barista at nilapag sa mesa ang in-order na alak ng lalaki para kay Mateo. Kinuha ni Mateo ang alak at lumagok ng kaunti. Tumingin siya sa kaibigan. Sige, inom ka pa. Libre ko. At itong himlayan, hulaan ko. Ito'y nakasilid sa maganda at ligtas na kaban, tama ba? Umiling si Mateo. Mas maigpit kaysa sa kaban ng hari. Halatang nadismaya ang lalaki kay Mateo. Siguro nga, pero may paraan naman paano makakapasok dun, di ba? Sundot ng lalaki. Sa pamamagitan ng susi, tugon ni Mateo. Tama. Sino naman ang may hawak ng susi? Di nagpaligoy-ligoy ang lalaki. Iniisip mo bang tanga ako? Para ganun ko lang kadaling sabihin yan? Tila na insulto si Mateo. Siyempre hindi. Dahil alam ng isang matalinong taong tulad mo kung ano ang halaga ng ganoong uri ng impormasyon. At ayaw ko rin malaman ito ng lahat. Alam mo namang ang lugar na ito ay puno ng magnanakaw at mandarambong. Eto, ilagay mo sa loob ng iyong tunika. At mag-ingat ka sa nakadilaw na yun, no? Doon. Lintaya ng lalaki, sabay abot ng isang supot ng salapi kay Mateo. Tinuro din kay Mateo ang dalawang lalaking nakaupo sa dulo ng kabilang mesa. Alin dyan? Pinasok agad ni Mateo ang isang supot ng salapi sa loob ng kanyang tunika. Doon, sa dulo ng mesa. Nakita mo na siya? Mukhang binabantayan ka niya. Pagsisinungaling ng lalaki. Oo. Yung kasama ng balbas sarado? Tanong ni Mateo. Hindi, yung isa. Paglilinaw ng lalaki. Sabay tinuro ang balbas saradong lalaki na kilalang mandarambong sa bayan. Nakikita ko na siya. Salamat, Santiago. Wika ni Mateo at uminom ng alak. Sabihin mo, sino may hawak ng mga susi? Seryosong tanong ni Santiago. Tanging ang prinsipe. At huwag ka nang umasa. Pinanatili niya ang mga yun sa loob ng kanyang silid at isang tao lamang ang pinahihintulutang pumasok doon, ang kanyang lingkod. Paliwanag ni Mateo at bahagyang napangisi si Santiago. Siguradong tiba-tiba siya kapag napasa kamay niya ang susi sa silid ng tunnel. Kinabukasan, sa may main square, makikitang bumababa si Javier sa hagdan patungo kay Jericho na kasalukuyang inaayos ang leather girt ng kabayo. At sa may balon, kapansin-pansin si Santiago na nakaupo doon habang pinagmamasdan si Jericho at Javier. Bilisan mo, Javier! Wika ni Jericho habang nakatingin kay Javier na bumababa sa hagdan. Pasensya na,
paghingi ng paumanhin ni Javier. Pagkalapit niya ay mabilis itong lumuhod sa gilid ng kabayo. Tinapakan naman ni Jericho ang likod ni Javier para makasampa sa kabayo. Ngunit lumampas ang kanang paa ni Jericho sa girth at bumulusok ito sa lupa. Napatakbo tuloy ang kabayo. Javier! Inis na tumayo si Jericho. Hindi ko maintindihan. Wika ni Javier. Lingid sa kanilang kaalaman, pakana ito ni Santiago para mapalapit siya kaagad kay Prinsipe Jericho. Isang malaking ebidensya ang ngising demonyo nito habang mag-isang hinahabol ang kabayo. Pwes, pumalpak! Sermon ni Jericho. Pero ako mismo nagtali niyan. Katwiran pa ni Javier. Nagtataka ito kung bakit kumalas na lang ng ganon ang girth sa kabayo. Gayong matibay naman ang pagkakatali niya dito. Yun nga ang problema, sabi ni Jericho. Hindi ko talaga alam. Tugon ni Javier. Gusto mo bang ako maglagay nito para sa inyo, kamahalan? Paglapit ni Santiago, bumaling sa kanya ang dalawa. Salamat. Nasambit lang ni Jericho. Isang karangalan ang makapaglingkod ako sa inyo, mahal na prinsipe. Wika pa ni Santiago habang inaakma sa kabayo ang leather girth. Isang karangalan. Narinig mo ba yon, Javier? Sabay tingin ni Jericho kay Javier. Hayaan niyo pong pagpagin ko ang inyong damit. Lumapit si Santiago kay Jericho at pinagpag ang hamog na kumapit sa likod nito. Karangalan. Bulong pa ni Jericho. Ano pang nais niyo ipagawa sa akin, kamahalan? Saad pa ni Santiago. Maaari mo bang bigyan ng isa pang sipa sa likod si Javier? Biro ni Jericho. Natawa naman si Santiago. Hindi ko nais magdulot ng iyong kasiyahan, kamahalan. Tugon ni Santiago. Ha! Anong pangalan mo? Tanong ni Jericho. Ako si Santiago. Pumunta ako sa Terabeda para maghanap ng trabaho. Sagot ni Santiago. Magaling. Maaari kang maging isang tagadala ng pamalo. Kulang kami ng isa. Ani ni Jericho. Masyado po kayo mabait, kamahalan. Natutuwa po ako marinig yan. Ani ni Santiago. Ito, dalin mo. Di ba kailangan mo ng trabaho? Masungit na inabot ni Javier ang beater kay Santiago. Tumama ang beater sa sikmura ng lalaki at napaigik ito sa sakit. Naku, pasensya na. Pangaasar ni Javier. Samantala, masusing sinaliksik ni Mang Rigor ang estatwang ibon na nakita nila ni Javier sa loob ng mahiwagang silid sa tunnel. Nilapag niya sa mesa ang libro tungkol sa mga hayop na di pangkaraniwan at gamit ang magnifying glass ay siniyasat niya maigi ang isang pilak na may tatak ng ibon at pinagkumpara ito sa larawan ng ibon na nasa libro. Nagulat si Mang Rigor sa natuklasan niya. Flyefeyek. Bigkas ni Mang Rigor. Sinuot niya ang magnifying glass at dali-dali nagpunta sa tunnel. Ilang minuto ang nakalipas, nasa loob na ng tunnel sa Mang Rigor at nadatnan ang dalawang gwardya na nagbabantay sa labas ng pinto ng libingang silid. Papasukin niyo ako. May titingnan lang ako sa loob. Wika ni Mang Rigor sa mga bantay. Tumango ang isang gwardya at mabilis na binuksan ang pinto. Pagpasok ni Mang Rigor, nilapitan niya ang katawan ng mangkukulam. Gamit ang magnifying glass ay sinuri niya ang kristal na nakabaon sa dibdib nito. May napansin siyang umaandap-andap na liwanag sa loob ng kristal at sa gilid-gilid ay napansin niya ang mga titik na nakasulat mismo sa libro. Sa kabilang dako, makikita sina Javier, Jericho at Santiago na maingat na naglalakad sa kakahuyan. Kasama nila ang mga kabalyero ni Jericho na sumamang mangaso sa gubat.
Sumenyas si Jericho kay Javier na magpunta sa kanan at sa kaliwa naman ang kanyang mga kabalyero. Ngunit pinahinto niya rin ang mga ito dahil parang may narinig siyang mga yabag. Mabibigat na yabag at hindi pa niya tukoy kung anong klaseng hayop ang paparating sa kanila. Pug! 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 Parang elepante ang tunog ng mga yabag. Napalunok ng laway ang grupo at pinagmasdang mabuti ang bandang unahan ng kakahuyan kung saan nagmumula ang mga yabag. Maya-maya pa, mula sa mahamog na bahagi ay biglang sumambulat ang isang dambuhalang baboy ramo. Mabilis itong tumatakbo patungo sa grupo at napaatras ang ilan sa mga kabalyero. Maging sina Javier at Santiago ay natakot, maliban kay Jericho na mag-isang hinarap ang higanteng baboy ramo. Ka! Hinagis ni Jericho ang sibat niya at tinamaan sa leeg ang baboy ramo. Subalit dumaplis ang sibat at hindi ininda ng baboy ang pinsala. Nagpatuloy ito sa pagsugod kay Jericho. Nabuwal sa takot si Santiago at maging si Jericho ay napaatras na din. Papalapit na ng papalapit ang dambuhalang hayop, kasabay ang pagbuka ng malaking bibig para sagpangin ng prinsipe. Napansin ito ni Javier at kaagad kumilos para saklolohan ang kaibigan. Nakita niya ang sibat na itinapon ni Jericho at gamit ang kakayahan ay pinalutang niya ito sa hangin. Umusal siya ng spell at sa isang iglap, mabilis na bumaon sa lalamunan ng baboy ang sibat. Ungol ng baboy ramo, sabay tumagilid ang pagtakbo na animoy natapilok hanggang sa mabuwal na lang sa lupa. Sino nagtapon nun? Pagtataka ni Jericho. Tumingin siya sa mga kabalyero at walang sino man ang sumagot. Akmang ibubuka na sana ni Javier ang bibig nang biglang tumikhim si Santiago, kaya napatingin dito si Jericho. Ikaw ba? Nagshrug lang ng balikat si Santiago. Di naman makapaniwala si Jericho. Iligtas mo ang buhay ko! Ngiti ng prinsipe. Sa totoo lang, kamahalan, wala lang yun. Maliit na bagay. Sagot ni Santiago. Meron akong utang na loob sa'yo, dapat kang gantimpalaan. Wika ni Jericho. Ay hindi, wag na po, kamahalan. Nahihiya pang sabi ni Santiago. Alika, anong gusto mo? Pangungulit ng prinsipe. Halatang natutuwa siya sa ginawang tulong ni Santiago, kaya nakahanda siyang bayaran ang pagliligtas nito sa buhay niya. Isa lang po ang gusto ko, kamahalan. Saad ni Santiago. Lumapit si Jericho. Kahit ano. Ani ni Jericho na nakangiti. Isang posisyon sa maharlikang kagawaran. Diretsyong sagot ni Santiago. Magaling! Tapos na tayo dito. Sabay alis ni Jericho habang nakatingin kay Javier. Lumapit si Santiago kay Javier at inabot ang beater ng may kasamang puwersa. Napayuko si Javier at namilipit nang tumama sa puso niya ang beater. Maaari mo nang ibalik ang kabayo. Ani ni Santiago at halatang inaasar si Javier. Buisit! Napamura na lang sa inis si Javier. Ay, pasensya na. Pang-aasar pa ni Santiago, ngunit tinitigan lang ito ng masama ni Javier. Makaraan ng isang oras, matapos maipasok ni Javier ang kabayo ni Jericho sa kwadra, umuwi din agad siya sa bahay. Pagdating sa bahay, naabutan pa niya ang tiyuhin na nagbabasa ng libro sa mesa. Sinara ni Javier ang pinto at napahinto naman ng matanda sa ginagawa. Anong problema? Tanong ni Mang Rigor. Iniligtas ko ang buhay ni Jericho, pero ibang tao ang nabigyan ng papuri, tulad ng dati. Malungkot na sabi ni Javier at nilapag niya sa mesa ang dala niyang gamit. Anong ginagawa mo?
Usisa ni Javier at lumapit siya sa tiyuhin. Nakita ko itong inscription sa sentro. Wika ni Mang Rigor at pinakita ang isang pergamino sa pamangkin. Kumuha ng upuan si Javier at tinabihan niya si Mang Rigor. Anong lengguwahe yan? Taka ni Javier. Hindi ko alam. Maraming wika ang alam ni Agassi. Sagot ni Mang Rigor. Agassi? Pagtataka ni Javier dahil ngayon lang niya narinig ang pangalang ito. Ito'y nakalagay sa kanyang puntod. Tugon ng matandang manggagamot. Sino siya? Usisa pa ni Javier. Javier, isa siya sa pinakamakapangyarihang mangkukulam na nabuhay. Pahayag ni Mang Rigor. Talaga? Halatang nasurpresa si Javier. Hindi ka lumaki sa Theraveda. Ngunit para sa amin na lumaki, si Agassi ay isang halimbawa ng bangungot. Saad ng matanda na ikinataka naman ni Javier. Bakit? Seryosong tanong ni Javier. Ang kapangyarihan ni Agassi ay maaari niyang baguhin ang araw sa gabi, ibahin ng tubig, at ayon sa alamat, ang kanyang mga orasyon ay nakatulong mismo sa pagbuo ng Theraveda. Pagbubulgar ni Mang Rigor. Anong sumunod na nangyari? Tanong pa ni Javier. Sa bandang huli, siya ay masyadong nilamon ng kanyang kapangyarihan at pagnanasa. At ang hari noong panahong iyon ay nag-utos na ipapatay siya. Paliwanag ni Mang Rigor. Kung patay na siya, ba't mukha kang nag-aalala? Pansin ni Javier at kitang medyo balisa ang tiyuhin. Hindi matanggap ni Agassi na ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay mamamatay kasama niya. Kaya siya ay nahumaling sa paghahanap ng paraan upang talunin ang kamatayan mismo. Sagot ng matanda. Sa tingin mo maaari siya ay nagtagumpay? Tanong ulit ni Javier. Sana hindi, para sa ikabubuti ng lahat. Tugon pa ni Mang Rigor kasabay ng buntong hininga. Masyado itong nag-aalala sa maaaring maidulot na pinsala ni Agassi kapag muli itong nakabalik sa Theraveda upang maghiganti. Dahil dito, nagpunta si Mang Rigor sa konseho para ipaalam sa hari ang kanyang mga natuklasan. Naabutan niya naghahaponan ng hari sa mahabang mesa ng mag-isa. Tumayo si Mang Rigor sa kanto ng mesa at saglit na nagbaw. Napatingin naman sa kanya si Haring Argo na may bahid ng pagtataka. Anong gusto mo, Rigor? Tanong ng hari. Naparito ako, kamahalan, upang humingi ng permisyon na selyuhan ng silid ng libingan at lahat ng nilalaman nito. Sagot ng matanda. Huwag kang maging katawa-tawa, Rigor. Wika ni Haring Argo. Huminto ito sa pagkain. Ang insignia sa singsing nito ay kay Agassi. Naniniwala ko na ito ang kanyang libingan. Sa lumang relihiyon, ang pangalang Agassi ay nangangahulugang uwak. Wika ni Mang Rigor. At hindi katakataka na napakalaki ng kanyang kayamanan. Ani ni Haring Argo. Kung gayon alam mo na ang alamat na ito, kamahalan? Tanong ni Mang Rigor. Oo, noon pa man ay natutuwa ako sa kwento ng mayabang na mangkukulam na natapos ng wala sa oras. Tugon ng hari. Ayon sa kwento, isinumpa ni Agassi ang Theraveda. Sinabi niya na babalik siya at sisirain ang lungsod hanggang sa kasulok-sulukang lupa. Saad ni Mang Rigor. Rigor, matagal na kitang kakampi sa digmaan laban sa pangkukulam. Ikaw, higit sa sino man ay hindi dapat sumuko sa mga hindi makatwirang takot na ito. Turan ng hari. Salamat po, kamahalan. Sabay nagbaw si Mang Rigor. At Rigor, huwag kang magkalat ng gulat sa mga tao. Ito ay hangal na pamahiin. Wala nang iba pa. Huling wika ni Haring Argo at nagpatuloy na ito sa pagkain. Walang nagawa si Mang Rigor kundi sundin ng hari at sa mga kondisyon nito.
Bagaman nababahala siya ay makatwiran na isang tabi na lang muna ang alamat na nagsasaad kay Agassi. Subalit ang kinalulungkot ni Mang Rigor ay baka matupad ang propesiya dahil nabuksan ang libingan ni Agassi. Nangangamba siya sa pagbabalik ng makapangyarihang mangkukulam. Tiyak na maghahasik ito ng takot at paghihiganti upang wasakin ang Terabeda. Samantala, sa labas ng palasyo, kapansin-pansin ang pagkalamlam ng buwan sa kalangitan na parang nagpapahiwatig ng kasamaan at malagim na trahedyang darating. Ang mga estatwa ng mga halimaw na nakadisplay sa bawat tore at pader ay siyang nakadagdag takot sa gabing madilim. At mula naman sa silid ni Raya, makikitang tulog na ang prinsesa. Nakahiga ito sa kanyang kama habang nakayakap sa isang malambot na unan. Subalit ilang sandali ang makalipas ay biglang nanaginip si Raya at sa kanyang panaginip ay nakita niya ang unti-unting pagkawasak ng Terabeda. Maraming mga bangkay ang nagkalat sa labas at loob ng palasyo. Nakikita niya kung paano nilalamon ng malaking apoy ang bawat kabahayan at gusali sa bayan. Mga durog na katawan, mga nagkalat na halimaw na siyang dahilan ng pagkasira ng kaharian. Nasulyapan din ni Raya ang kanyang kapatid na nakahandusay sa main square kasama ang kanyang mga kabalyero habang dahan-dahan itong nilalapitan ng isang halimaw na di pa niya matukoy kung ano. At sa huling bahagi ng panaginip ay nakita ni Raya ang isang malaki at maitim na uwak na lumilipad sa ere at pabulusok ito sa kanya. Nangingitim ang mga mata ng ibon na parang galit na galit sa kanya. Dahil dito, biglang napabalikwas ng bangon si Raya at hiningal siyang napaupo sa kama. Ah! Malakas na sigaw ng prinsesa. Nagpalinga-linga siya sa paligid na parang may hinahanap. Michelle! Michelle! Tinawag agad niya ang tagasilbi niya. Dali-dali namang pumasok si Michelle sa kwarto nang marinig ang sigaw ng prinsesa. Prinsesa, paanong problema? Niyakap agad ni Michelle si Raya at tinabihan ito sa kama. Ayos lang. Nandito ako. Wala kang dapat ikatakot. Shh. Napayakap na rin si Raya kay Michelle dahil sa magkahalong takot at kaba na bumalot sa buong katawan. Hinimas naman ni Michelle ang buhok ni Raya upang pakalmahin dahil nagsisimula na naman itong maging histerikal. Di kalaunan ay kumalma din si Raya. Pinatulog na ito ni Michelle at binantayan hanggang sa lunurin na ng antok, saka siya lumabas ng silid. Sa sumunod na umaga, maririnig ang pagtunog ng kampana sa buong palasyo. Nagsimulang magbukas ng kanya-kanya mga tindahan ang mga tao at ang iba'y nililinis ang kanilang mga bakuran. Mga tipikal na gawain ng mamamayan na naninirahan sa Terabeda. At habang nagaganap ang mga ito, sa bandang hallway ng palasyo ay makikitang naglalakad si Javier na nakangiti habang dala ang isang tray ng pagkain para sa almusal ni Jericho. Pagkarating niya sa kwarto ay tahimik niyang binuksan ang pinto at pumasok siya sa loob. "Tanghalian ba yan?" Wika ng prinsipe. Hindi. Para sa almusal mo." Napatingin si Javier kay Jericho. Natigalgal siya nang makitang puno ng pagkain ang mesa nito. At sa tabi ng prinsipe ay nakita ni Javier si Santiago na nakangiti sa kanya na parang nangaasar. "Ang sarap nito, Santiago." Sambit ni Jericho. Ngumiti lang si Santiago at kinindatan si Javier. Napikon naman si Javier sa inasal ng lalaki, pero pinigilan niya lang ang sarili. "May kailangan ka pa ba o gustong gawin, kamahalan?" Tanong naman ni Javier. "Wala na. Mukhang nagawa na lahat ni Santiago." Sagot ni Jericho. "Oh, siya nga pala, kamahalan.
Mukhang may nakalimutan po pala akong gawin. Ang linisin ng kwadra at pakain po ang mga kabayo. Wika ni Santiago sabay tingin kay Javier. Napatingin din si Jericho kay Javier. Ina Javier, ikaw na lang gumawa, sabi ni Jericho. Nagpunta naman sa pinto si Santiago at pinagbuksan si Javier. Ako na magbubukas para sa'yo. Malapad ng ngiti ni Santiago. Walang magawa si Javier kundi sumunod. Tumingin muna siya sa dalawa bago lumabas ng silid. Lumapit si Santiago kay Jericho at binuhusan ng tubig ang baso ng prinsipe. Napalunok siya ng laway nang masulyapan niya ang mga susi na nakasabit sa tagiliran ni Jericho. Lumawak muli ang ngiti ni Santiago at atat nang makuha ang mga susi. Sa silid naman ni Raya, naabutan ni Mang Rigor na nakaupo ang prinsesa sa kama habang nakasandig ang likod sa headboard. Pinuntahan kaagad ito ni Mang Rigor nang ipatawag siya ng prinsesa. Matapos masuri ni Mang Rigor ang lagay ni Raya ay saka siya umupo sa kama at kinausap ang prinsesa. Tungkol saan ang panaginip na ito? Seryosong tanong ni Mang Rigor. Isang ibon. Maiksing sagot ng prinsesa. Anong klaseng ibon? Kasunod na tanong ni Mang Rigor. Isang uwak. Diretsong sagot ni Raya. Isang uwak? Paniniguro ni Mang Rigor. Nakakatakot, Mang Rigor. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tanong naman ni Raya. Malamang, wala. Simpleng sagot ng matanda. Nangyayari na naman, di ba? Saad ni Raya. Raya, ang isang uwak ay hindi nangangahulugan na iyong mga bangungot ay bumabalik. Iniinom mo ba ang mga pampatulog na inihahanda ko para sa'yo? Ani ni Mang Rigor. Tumangulang ang prinsesa. Pasasamahin ko sa Michelle para bigyan ka ng mas malakas dito. Tumayo na si Mang Rigor para lumabas ng silid. Parang suntok sa ulo. Napahinto si Mang Rigor at napatingin kay Raya. Sigurado akong gusto din niya. Dagdag pa ng prinsesa pero ngumiti na lang si Mang Rigor. Kasalukuyang nililinis na ni Javier ang kwadra matapos niyang mapakain at mapainom ang mga kabayo ni Jericho. Gamit ang hoof pick ay pinagtatanggal niya sa lupa ang mga dayaming natuyo at nilalagay ito sa isang kariton. At habang ginagawa ito ni Javier ay hindi niya namalayan na nakasilip pala sa kanya si Santiago mula sa siwang ng bintana. Nakangising demonyo ito habang pinagmamasdan si Javier na nahihirapan sa paglinis ng mga dumi ng hayop sa kwadra. Maya-maya pa ay nilabas ni Santiago ang isang smoke bag at sinindihan ito. Maingat ditong hinagi sa loob at walang kamalay-malay si Javier sa pagkalat ng usok hanggang sa unti-unti siyang mawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Pumasok naman agad si Santiago sa kwadra at pinakawalan niya ang isa sa mga kabayo ni Jericho. Pinagtatapik niya ang mga ito sa puwet na siyang naging dahilan ng pagkaripas ng mga kabayo palabas ng kwadra. Sige, labas na kayo at magsaya. Takbo pa! Masayang wika ni Santiago habang pinagmamasdan ang mga kabayong nagkukumahog sa pagtakbo sa palengke. Saktong nasa palengke na rin si Jericho at nakita ng kausap niyang gwardya ang 3 kabayo na tumatakbo at patungo ito sa kanila. Kamahalan! Sigaw ng gwardya. Napalingon kaagad si Jericho sa likuran at laking gulat niya nang bumungad ang humahangos na mga kabayo. Lahat ng mabangga ng mga kabayo ay nagigiba at nawawasak. Isang ali ang napatalon sa takot nang rumagasa ang isang kabayo sa harapan niya. Hindi rin napigilan ni Jericho ang mga ito dahil sa bilis ng mga pangyayari.
Inutusan na lang ni Jericho ang mga kawal na habulin ng mga kabayo niya at galit niyang pinuntahan ang kwadra. Pagdating niya, nadatnan niyang nakahandusay sa lupa si Javier na tila sarap na sarap pa sa pagtulog habang nakaunan sa isang tumpok na dumi ng kabayo. Umupo si Jericho at pinagmasdang mabuti ang binatang natutulog. Maya-maya pa ay naalimpungatan si Javier at dahan-dahang tumingala at laking gulat nito nang tumambad si Jericho sa kanya. Pansin na pansin ng binata ang madilim na aura ng prinsipe. Napatayo ito agad sa kaba. "Anong ginagawa mo?" Kalmadong tanong ni Jericho habang nakaupo pa rin. Wala." Napahawak si Javier sa nananakit na ulo. Tila wala itong maalala sa nangyari. "Nakikita ko nga," sarcastic na sabi ni Jericho. "Hindi ako natutulog. Bigla na lang ako nawalan ng malay kanina." Katwiran ni Javier. "May hinahanap ka bang isang bagay?" Tanong ni Jericho nang mapansing palingalinga sa paligid si Javier. "Oo." Maiksing sagot ng binata. "Marahil ay pareho rin tayo ng hinahanap." Nakangiti pa si Jericho. "Ang ano?" Tanong pa ni Javier. Hindi ko rin alam." Napailing si Jericho. "Ang mga kabayo!" "Ang mga kabayo!" Gulat ni Javier at tumingin muli sa paligid. "Isang pagkakamali ang naiintindihan ko. Ang bawat tao ay may masamang araw ngayon pagkatapos ng sakuna. Ngunit ito'y naging sunod-sunod na kamalasan sa kanila." Galit na sigaw ni Jericho. Napapitlag tuloy si Javier. "Hindi ko alam kung ano nangyari." Pag-amin ni Javier. Biglang pumasok si Santiago at napatingin sa kanya sina Jericho at Javier. "Kamahalan, pakiusap. Huwag ka masyado matigas sa kanya. Mabait lang siyang lingkod at baka pagod lang siya." Wika ni Santiago. Hinawakan sa braso si Javier pero tinapik lang ito ng binata. "Hindi ako pagod." Sagot ni Javier. Siguro kailangan lang niya ng pahinga mamayang gabi." Mungkahi pa ni Santiago. "Ayoko magpahinga." Sabay iling ni Javier. "Mukhang kailangan mo nga yun." Nakangiti pang sabi ni Santiago at bumalik kay Jericho. "Hindi nga ako nakatulog." Iit pa ni Javier. "Handa po akong kunin ang tungkulin niya ngayong gabi." Sabi ni Santiago. "Marahil tama ka." Sang-ayon naman ng prinsipe. "Hindi!" Sabay iling ni Javier. "Manahimik ka, Javier." Sagot ni Jericho. "Hindi mo nakikita kung anong sinusubukan niyang gawin? Pinipilit niya akong paalisin. At hindi ka ganyang kaungas para hindi mo yun makita." Wika pa ni Javier. "Anong sabi mo?" Tumaas ang kilay ni Jericho. "Ungas daw. Sabi niya ungas ka daw, kamahalan." Sabi ni Santiago. Napabuntong hininga si Jericho at pinakalma na lang ang sarili. "Tama si Santiago. Kaya niya akong bantayan ngayong gabi. Maaari ka na umuwi at mag-isip kung gusto mo pa bang paglingkuran ako o hindi na." Saad ni Jericho. "Pero..." Nasambit lang ni Javier. "Alis na." Pagtataboy ni Jericho, kinuha ni Santiago ang long sleeve ni Javier at inabot sa bintana. Hindi na tuloy nakareact si Javier at malungkot na lumabas ng kwadra para umuwi na lang sa bahay.